Hello guys, mayroon tayong 93,500 followers. Malapit na tayong mag 100,000. Sana maabot natin yung 100,000 na followers. At libre namang mangarap, o kung ibigay sa atin yan ni God, mangyayari yon. Kung hindi, siya lang yung may alam. At may nakuha tayo na 41,000 net followers for the past 28 days. So, 41,000. Ewan ko guys, nag-work talaga yung ginagawa kong mga strategy. Kung gusto ninyo na mag-grow din ang inyong followers, na mag-grow din yung followers at yung mga post rates at yung engagement at saka yung mga ensure tumataas ang ating dashboard, ay gagawa tayo ng goal doon sa Meta Business Suite. And also, kailangan na consistent tayo sa ating pag-upload. I know na hindi ako makapag-upload everyday dahil sa aking work. Ang hirap i-balance yung trabaho, yung pag-vlog kasi time consuming din yung pag-vlog. Hindi nyo naisip, kailangan pa nating mag-edit, mag-isip, mag-edit, yun ang pinakamahirap. Pero tuloy pa rin ang laban at sana na patuloy ang inyong pag-support sa akin para may ma-share pa ako ng mga kaalaman, mga kunting knowledge para mag-success din kayo sa inyong account. At I will remind you again na dapat ang pinaka-best na makuha natin yung monetization tools ay malinis ang ating account para recommendable siya. At uulitin ko na naman ito na mag-focus tayo sa content na engaging. Siguro na-notice ninyo yung mga entertaining, yung mga informative at engaging. Yun ang laging nangunguna sa news feed dahil na-predict na ni Meta kung ano ang performance. So, I know it's not that easy pag-isip kung ano ba ang ating dapat i-content. So, for example, mag-cooking tayo. Marami namang mga vlogger na nag-cooking sila at nag-click din ang kanilang mga content dahil very informative sa kanilang pag-cooking. Yung mga ingredients, yung mga measurements, yung mga step by step, including yung preparation sa mga niluluto nila, kung ilalagay natin yun sa ating mga pagluluto, ay magugustuhan din yun sa mga tao. At kung for example, ang ating content ay nag-show tayo ng mga beautiful places, ay i-share din natin kung ano ang ma-offer ng beautiful places para sa turismo, para makikita din nila kung ano ang mai-offer ng place na yan, para mabisita din nila. So, isa din yon, parang representative ka sa lugar na yan na ipakita mo sa mundo kung ano ang mai-offer ng place na yan. At sa mga educational yung sa mga nag-tutorial, dapat din na magpa-follow tayo kung ano yung mga guidelines ni Meta, yung mga policy ni Meta, yun ang ating ituturo. Hindi tayo magtuturo ng maggawa-gawa lang tayo ng